Magandang hapon, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. Okay, this is Angel Whisper 11. Welcome po ulit sa ating YouTube channel about spiritual journey or spiritual awakening, no? Okay, so maraming salamat po sa lahat ng mga resonate po doon sa ating last upload, no, about sibling, no, na talagang walang tigil na pananabutahe po sa inyong kakayanan na binigay ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Okay, so kahit naman po anong gawin niyan is talaga po hindi po siya para magtagumpay. Okay, so lagi ko po rin ito sinasabi sa reading na walang sino man ang pwedeng makakuha niyan sa inyo kundi si God din. Siya nagbigay sa iyo niyan, siya din ang may karapatang bumawi niyan o kumuha niyan. Okay, so kaya kailangan po kung ano po yung binigay sa atin ni God, lahat po yan dapat natin pahalagahan at mahalin. Okay, so ano pa ba? Sa mga makaka-resonate po ngayon, ano, is this is about ano pa rin, vision, no, this is tarot vision pa rin, no. Actually dapat isisingit ko po to last upload, kaso mas gusto ko pong i-separate, no, para po mas mahaba, mas detalyado ko po masasabi sa inyo kung ano po yung gustong ihatid sa inyo ng divine or message from God, no. Kasi this is about doon din mismo sa lugar na yon, ano, na ikaw collective is for example kasi is ganito yung itsura ng place mo sa vision ko. Wait, tatabi ko lang. So for example is this one, yung iyong templo, no. So nakikita ko talaga yung lugar mo is like this, no, bilog. Then yan is lupa na mayroong mga stones na yung alam mo yung minold na mga datihan pa to, no, parang this is parang mga 20th century, no, so ito is ganyan, ano, ganyan, mga bato-bato dyan na mataas. Then ito is sand, no, sand yan. Then ito ikaw, then nandito yung parang ito po may garden ka pa dyan, may bato-bato din na ganyan, ano. Then nandito yung pinaka-templo mo, nasa gitna. Then nandyan yung door, no. And dito sa vision ko ngayon na to is nakita ko dito yung upuan mo. Meron ka ditong upuan, nakaupo ka, but then merong isang tao na hinahatak ka at siya ang uupo. Syempre hindi ka papayag, trono mo yun, and teritoryo mo to, no. Syempre hindi ka papayag, hahatakin mo rin siya, uupo ka ulit doon. Pero makulit tong person na to, hahatakin ka uli, ganun ang nangyayari, hatakan kayo. Kasi pilit niyang kinukuha yung trono mo. Pilit niyang gustong pumuesto dyan sa kung saan meron, kung nasaan ka. Gusto niyang agawin yung teritoryo mo na yan, no. So paano ko ba yan i-connect dito sa atin, no? So dito is, for me, ang nangyayari dito is ayaw nitong taong to, nitong person mo, no, na kung ano ang meron ka, ayaw niya na ikaw magkaroon ng authority, laganap ng kabutihan. Ang gusto nito is siya ang mamuno. Parang ano to, between angel and the devil, no. Parang yung ikaw ang angel, siya yung devil. Mas gusto niyang siya yung mamuno. Gusto niyang palaganapin ng kasamaan. Na ikaw, syempre, alam niya na kung ano yung mission mo. Ayaw niya mapagtanggumpayan mo yun, no. So kaya ang nangyayari, pilit ka niya pinaalis niya sa trono mo, no. Kung kagabi or kahapon or dun sa last upload natin is about sa mga tao na gustong pumasok, na inaawat din itong mga ito, no. So this time, trono mo naman ang kinukuha niya, no. Kasi pagka tinuloy-tuloy mo yan at ikaw ang nakaupo dyan, mas marami ka pang taong mapapapasok doon sa templo mo, mas marami ka pang may matuturuan, mas marami ka pang mahihikayat na magbalik loob sa Diyos at gumawa ng kabutihan sa kapwa. Ayaw niya nun. Ayaw niya na mamutawi ang kabutihan dito sa lupa. Ang gusto niya,
maging alam mo yon, yung walwalan, yung tipong lagalag ang mga tao, walang direksyon ng buhay. Ganun ang gusto niyang mangyari dito sa lupa, no? Na ikaw ang parang inano ni God na mamuno, na pagkaroon ng kabutihan dito, or mag-spread ka ng mga words of wisdom and magpatotoo sa mga tao, no? Na talagang ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo is nasa atin palagi, na talagang sila ay handang bigyan tayo ng bagong buhay para sa ikabubuti ng lahat. Okay? So now gagamit po tayo ng oracle card, no? Actually, ang oracle card ko, hindi ko to para kahit na ganito na po ang itsura nito, no? Dito po ako nagsimula, no? So hindi ko po to para shopon, no? So pagtiyagaan nyo na lang, kasi yan po ang pinaka-antigo kong oracle. And also with this, kahit nakupas-kupas na, is talagang kailangan ko siyang gamitin kasi dito po ako nag-umpisa. Okay? So, ngayon po is isi-share ko po sa inyo yung vision na yan, and sa mga makaka-resonate po, no, is please subscribe this channel. Paki-click po ang subscribe button, then please do like and share, no, and push the notification button para po updated po tayo, or kayo sa mga new uploads pa po, no? And sometimes po is nagpo-post din po ako. Okay? So now is start na po tayo kung ano po ang ang message sa inyo ng Divine and the Holy Spirit, no? By the way, yung dito po sa oracle card, kung sino po ang may gustong mag-avail, is available pa po to, no? Meron po tayong bagong stock, new stock of cards, no? Pero kumbaga nasa inyo po kung ano po yung gusto nyo ilagay ko, kung this one, yung mga messages na nandito, or yung messages po na nandito. Tatlong klase po yan, no? Pero yung last time po is ito po ang nakalagay, no? So parang ito po yung una, then ito yung pangalawa, then ito po yung pangatlo. May pangatlo at may pang-apat. Yung black ko po. Ayan. Pero wala po akong black card na available, no? Wala po tayong black card. Okay. That's exclusive for me. Okay? So, start na po tayo ng reading. My God, nasa ng aking Santo Niño? Bakit wala dito? Ay, nasa altar. Hindi ko pa pala naipapasok. Hindi ko ba naipasok si Santo Niño? Hindi ko pala naipasok. Kasi po, pag nagdadasal po ako doon sa gamutan area ko, bit-bit ko po lahat yan. Nilalabas ko po yan. Si Mother Perpetual, si Mama Mary, si Padre Pio, si Santo Niño. Ako, pasensya na kayo. Kasi po nagpainit ako ng tubig at maliligo pa lang po ako. Susunod, bibili na ako ng nilalagay sa pinto. Don't disturb. No? Okay, so start na po tayo. Kasi masyado na rin pong late. Anong oras na ba dito sa Philippine Island? Philippine Area of Responsibility. 10:53 to be exact. Okay, so ano po ba ang gusto nyo ipahatid doon sa aking vision? Teka lang po at kailangan po natin isa-isa lang po ang card. Kailangan ko po ng specific message talaga. Okay, so we have the first card. So totoo naman, no? Bakit, no? Bakit ito ang unang binuga sa'yo ng card mo na you're powerful, stronger than you think, no? Bakit? Kasi nga, kung sa powerful or power lang din ang pag-uusapan, talaga namang bonggang-bonggang meron kanyan. No, kahit na talagang anong hablot niya sa'yo, paalisin nga doon sa trono mo, talagang syempre hindi ka papayag, no? Hindi ka papayag dito collective na para siya ang umupot, siya mamuno, di ba? Kasi alam mo kung ano yung mangyayari sa mundo pagka siya ang namuno. Diyos ko, delubyo. No? So you're powerful talaga. You're so powerful, no? Kaya wag mong isipin na talagang merong mananaig, no, sa powers ni God. Wala, okay? Okay.
So, talagang gusto niya, no? He, she likes, wants you. No? Gustong-gusto ka niya talaga. Gustong-gusto ka niyang ano ba? Gustong-gusto ka niyang patalsikin talaga doon. Talagang yun ang pinunta niya doon sa lugar mo, no? Para sirain ka, para alisin ka doon sa kinauupuan mo. Doon sa posisyon na binigay sa'yo ni God. Gusto niyang siya ang umupo at gusto niya siya ang mamuno. No? Talagang andun yung eagerness niya na maagaw sa'yo yung trono mo. No? Pero hindi naman siya magtatagumpay doon. Hindi siya magtatagumpay. Actually, ano yun, yung vision ko na yun is halos magkasunod yun ng, yung isa parang na-vision ko yun ng tanghali, then, yung download na yun is, ito naman ngayon is nung gabi. No? So, hindi ko siya na-deliver ng the next day kasi naging busy rin ako. So, kaya kahapon ko lang siya na-share sa inyo and yung isa is ngayon nga po. Okay. Oh, Holy Spirit, help me. Okay. Okay, so ano ba ang ano pa ba ang niya, motibo niya bakit kailangan ka niyang higlatin doon, no? Kailangan na siya ang umupo. So it's about career, financial success. Kasi dito is nakikita niya na, no, na alam niya na kung ano yung future mo. Alam niya na kung ano yung mga plano sa iyo ni God. Alam na niya kung paano magiging smooth ang future mo, no, with God. Alam niya, no, kaya pilit ka niyang pinaalis dun sa posisyon na yun. Kasi ayaw niyang maging successful ka. Ayaw niya na maging maganda ang buhay mo. Ayaw niya maging maganda ang buhay mo. No? Ayaw niya magkaroon ng kaliwanagan ng buhay mo. Gusto niya nandun ka sa nababalot sa kadiliman. Ganun ang gusto niya. Okay? And now is gusto niya kasi siya yung mamutawi. Gusto niya siya yung mamuno para yung career and financial success mo is mapunta sa kanya. Hindi na siya kinilabutan dahil yung trono na yon, si God ang nagpaupo sa'yo doon kanya inassign kasi ang gusto niya nga ikaw ang mamuno, pero talagang pinipilit niya yung sarili niya doon, no? Naku, kung pwede lang lagyan ng ng kuryente, no? Kung pwede lang. Okay, we have the Leo energy, no? So, isa yan sa mga umaagaw ng trono mo. No? Isa yan, kung sino man dyan, ang Leo energy, or Leo, no? Isa yan sa umaagaw ng energy mo. So, just go with the flow, no? But, hindi ko sinasabi to na go with the flow na parang pagbigyan mo siya, o sumunod ka sa kagustuhan niya, sumunod ka sa agos. Hindi naman. No? Parang, ang inaano dito is, kung gusto niya ng hablutan, gusto niya ng away, sige, pagbigyan mo. No, kailangan mong ipaglaban yung trono na yan. Kailangan mong labanan yung kasamaan. Kailangan mong panindigan yung mga binitawan mong salita kay God na ikaw aalagaan mo ang sanlibutan. Aalagaan mo yung physical realm, no? And ganun na rin sa spiritual, no? So, go with the flow. Yun ang gusto niya, sige, bigay mo. Gusto niya ng agawan, gusto niya ng hatakin mo ng hatakin. Pero hindi kanya para mapatalisik doon sa trono mo. Okay? So, justice is served. No? So, yan is, kumbaga, nahatulan na to no? Tong person mo na to, nahatulan na to. Pero talagang, wow, talagang, kung talagang sa tigas ng ulo, no, is talagang, doon, bigyan natin siya ng trono. No, sa pagkakaroon ng matigas ang ulo. Okay, so you're my strength. No, so itong you're my strength na to is someone is saying na talagang nandahil sa iyo is nagkaroon siya ng kalakasan, nagkaroon siya ng changes sa buhay niya, and at the same time is andun yung mas nagkaroon siya ng lakas pananalig sa Panginoon Diyos, no. So ito yung sino ba itong taong to? No? So ito yung mga tao na talagang ginamot mo, yung mga taong lumalapit sa iyo na talagang down na down, no? Parang through your words of wisdom, no? Even sa hindi lang to parang face to face, no? Even halimbawa long distance, no? I mean
kahit sa phone na nagkakausap kayo, is nabibigyan mo to ng strength, parang na-enlighten yung soul nila ulit, or parang nabibigyan sila ng lakas ng loob, no? So, dito is, kumbaga, itong mga taong to na madalas na lumapit sa'yo is talagang kinoconsider nila na parang yung energy mo is nakakakuha sila kahit konti, or sa the way na paano ka magsalita sa kanila is nabibigyan mo sila ng panibagong lakas, no? Okay, so itong mga ito, no, itong mga ito na talagang maano sa'yo, na umaatake sa'yo or umaagaw sa'yo ng trono is talagang darating ang time na talagang parang hindi na sila makagalaw, no, na hindi na sila makakilos, hindi na sila makausad sa buhay, no. Andun na yung bumabagsak na sila unti-unti. So dito darating ang time na sila naman ang maghihingi sa iyo ng ng apologize, na magsusorry na sila sa iyo diyan. Okay? So kaya maging prepared ka dito sa paglapit niya, no. Pero yung paglapit na yan may kasamang pagbabackstab. Okay? Huwag ka maniwala dyan. Okay, we have the Taurus energy. Okay, so meron din business deal proposal. Excuse. Meron din business deal proposal. Merong nagbablock ng throat chakra ko. Okay. Excuse. Okay, so meron pong nagbablock ng throat chakra ko. Excuse me. Okay, so meron ditong namimeste. Okay. Pag di ka umalis dito, sinasabi ko makakatikim ka. Pag di mo ko nilayuan, makakatikim ka. Okay. So, we have the business deal here. No, sinasabi dito na oh my God, ito yung sinasabi ko eh. Okay. Kasi po may mga nagme-message about doon sa latest upload ko, no. So, nagpa-flash na naman sila dito sa upload. Huwag lang silang tatawag kasi makakat tong live na itong record ko. Okay. So, alam niyo yung distraction talagang dumadating pag nagre-record ako. Marami pong distraction. So, I hope na iintindihan nyo po yun. Okay? So, dito sa business deal proposal is maraming, ayan yung isa sa mga alam niya na mga darating sa'yo. No? Na magkakaroon ka ng mga offers, new opportunities, new income, yung mga ganyan, ano? Meron ka pa mga unexpected income na darating, na money, na alam mo yun, na talagang considered as a reward, no, from God, from Holy Spirit, no, na talagang kahit ikaw hindi mo ini-expect collective na ikaw ay magkakaroon ng ganito, no. So meron dito na nakikita kong contract, no, meron ka isa-sign na contract, maybe this is a collaboration, no, yung ganon. Let's see kung ano pa ang message sa'yo dito. Thank you, Lord. Inibis nyo na po. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Nilusaw nyo na po ang umaatake. Thank you. Amen. Thank you. Okay. So, dito nga kasi is talagang you're a spiritual healer, no? So, dito sa pagiging spiritual healer mo is kailangan mo talaga itong i-embrace, no? Kasi pag hindi mo yun in-embrace, tuloy-tuloy ang pag-aatake sa'yo nitong ahas na to. No, kung hindi mo ni-embrace, dadami yung mga ahas na yan. Kung hindi mo ni-embrace, sila ang mamumuno dito. Sila ang magsasaya, sila ang magdidiwang. So, kailangan mo talagang panindigan na itong pagiging spiritual healer mo, no? Kasi kung hindi, is, naku, kawawa po ang ating kapwa-tao. No, na talagang maraming mga tao po, no, na kahit ako hindi ko akalain nung bago pa lang po ako dito sa spiritual na healing is hindi ko akalain na meron pala, hindi lang po talaga sila nagsasalita, hindi lang po halata, pero doon nyo po malalaman na ang dami pala, no.
ang dami palang umaatake kasi hindi lang naman po mga witch ang umaatake, meron din po mga elementals, spirit, no, meron din po mga aswang, totoo po yan, no, nag-exist po yan, hindi po yan hindi po yan illusions, hindi po yan kathang isip lang, no, hindi po. So kaya kailangan mo talagang i-embrace tong pagiging spiritual healer mo, no, para naman hindi to mamutawi, no, or para hindi na rin atakihin yun, lalo na yung mga inosenteng tao. Okay? So, next card natin is let me take care of you. So, God wants to take care of you talaga. Even yung mga spiritual guides mo and universe, no? Ancestors lalo, no? Kasi actually yung place mo na yon is from your ancestors, no? Kung ano yung nakikita ko sa vision ko is from your ancestors yon, no, na talagang pinamana nila sa iyo yon, yung templo na yon, no, and yung trono na yon is binigay din nila sa iyo yon, na parang yun yung mga napag-iwanan nila na gusto nila ikaw ang umupo doon, no, na hininga nila ng basbas kay God, na pinagpaalam nila na ikaw ang napili ng mga ancestors na para ikaw ang mamuno doon, no, and may basbas ni God yun. Kaya hindi po pwedeng iba ang umupo doon kasi hindi para sa kanya yun. May nakalapangalan na doon, no? May nakaukit na napangalan mo doon. Kaya wala po pwedeng umagaw doon. Okay. Ay, ang dami. Wait lang. Pero may big sum of money. Top of cock. Pero lalabas at lalabas yan. Kaso ayoko po ng ganong reading. Gusto ko po yung pa isa-isa lang. Or two. Okay lang. Wag lang po yung ganong karami. Okay. Like this. Two. Okay. So, deserve. No? So, deserve mo yan na kumbaga ikaw ay alagaan ng mga ancestors na yan, ano, ng mga ancestors, ng ascended masters, ng universe. So, deserve mo yan, ano. Bakit ba kailangang alagaan ka ng mga ancestors, universe, mga archangels, no? Bakit, no? Kasi, alam nila na, kumbaga, ikaw pwedeng ikaw balikan or bigyan ulit ng black magic ritual. Tabaklas mo na to natanggal na to sa'yo pero alam mo ba, kahit na natanggal mo na yan, meron na naman silang ginagawa sa'yo. Hindi na patungkol doon sa paghigop ng kapangyarihan mo na binigay ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Iba naman. Alam nyo ba kung ano? Family. Gusto niya pag-away-awayin kayo. Gusto niya paghiwatak-watakin kayo. No? Pero hindi mangyayari yan. Kasi God is with you. No? Na-shield kayo ng Holy Spirit ni God. And talagang nakabakod kayo dito. And even your house dito collective is parang, alam mo yun, nagbibigay ng liwanag na napakaliwanag na ikasisilaw ng mga masasamang spirito, ng mga diablo, ng mga satanas. Hindi yan para makalapit sa iyo. And even your mga closest friends, no, is hagip dito sa protection na to. Lahat ng konektado sa iyo is hindi nila pwedeng galawin. No? So, walang kwenta kung ano man yung mga ritual na gagawin nila. No? Kasi, kung protection at protection, kung protectors ang pag-uusapin ay daghan ka, ayo dayang iyong mga protectors. Ang dami. Okay? So, magkakaroon ka ng mga proposal soon kasi nga meron ka ditong business, no? Ito. May mga business proposal ka din. Mga business proposal nga ba to? O yun nga. So, meron ka mga business proposal na parating. No? And proposal soon. No? So, kung ito is, hindi naman to patungkol sa, kung hindi man to para sa mga boyfriend, girlfriend, I mean, hindi na to para sa mag-asawa, syempre, kasi na din, kasal na, no? Pero sa mga nag-live-in or sa mga mag-boyfriend, girlfriend, yan. Pero, sana po, no, yung pagkakaroon ng live-in, kung meron man po ditong lalaki na may ka-live-in, and sa tingin mo, sure ka na dun sa, isisingit ko lang po to, no? Since ito naman po yung card, is,
i-ano mo na, iharap mo na sa altar, no? Kung talagang sure ka na sa kanya, no? Hindi naman po, iba kasi baloktot ang katwiran na hindi, kasal lang yan, papel lang yan, hindi naman mahalaga yun, basta ang importante is nagmamahalan. Nandun na po tayo, no, na talagang importante po talaga is talagang nagmamahalan. Maraming reason alam, ang dami ng baloktot na katwiran kasi ang Pinoy, ang dami, parang sila na yung gumagawa. Ang sa akin po dito kasi once na hinarap po kayo sa altar, may basbas po kayo ng Diyos at magiging, for sure is magiging maganda po yung samahan nyo, no? Huwag nyo na pong lingunin yung iba, no? Huwag nyo na pong lingunin, no, na bakit si ganito, bongga-bongga yung kinakasal pero nagkahiwalay, ganito ganyan, no? So yung mga yon, mga ano na yon, mga may diferensya na po yun, no? So sana yun po ang wini-wish ko dun sa mga nagkaroon ng ka-live-in o may ka-live-in po ngayon, no? Harap nyo na po siya kay God, pakasalan nyo na po, no? Para po sa mas magkakaroon po kayo ng smooth na lifestyle, no? Mas magkakaroon ng peaceful, yung ganyan, para din po sa inyo yun. Okay? So, what's next? Okay. So, ayan, kaya na inaagaw yan dahil talagang super jealous siya kasi nga, kumbaga, mas parang iniisip niya itong person mo na to na umaakaw doon sa trono mo is mas may karapatan siya dyan. Kasi mas marami siyang nakagawang kabutihan noon na akala niya kabutihan yung ginagawa niya. No, pero ang totoo, hindi kabutihan yung ginagawa niya. Kasi lahat yun nakalista. Lahat yun parang kailangan mong tanawing utang na loob sa kanya. I mean, parang kailangan mong suklian. Parang kailangan mong magpakaalila sa kanya para mabayar. Actually, nagpakaalila ka na nga pero alam mo yun, kulang pa sa kanya. Yung mga ganon. So, huwag mo nila intindihin yan. Okay, so, talagang niloloko ka lang nito. No? Talagang niloloko ka nito. At lolokohin ka lang nito. No? So, yan parang nililin lang ka lang din yan, no? Actually, bago naganap yung hablutan dun sa upuan, sa trono, no? Is, nagkaroon mo na kayo dito ng parang, alam niyo yun, parang usapan na maganda, walang tension, ganyan. Pero, at the end of parang pag-uusap nyo is, lumabas din ng totoo na talagang, nung umupo ka, hinata ka niya na sinasabi niyang, ako ang uupo dyan, wala kang karapatan dyan. No? Pero kanino ba binigay yun? Kanino ba ipinangalan yung trono na yun? Kundi sa'yo. So, siya yung nag-i-illusion. No? So, now, kuha po tayo ng ibang message. Aray, sakit ang tiyanena ko. Wait lang po. Sakit ang aking tiyanena. You know what's tiyanena is? May tiyan. Kasi po dami ko nakain. Ayan. Okay, so, nakakahinga na ako ng bongga. Wow, ang ganda ng balasa. Very smooth. Okay. Isa pa. Aray ko. Wow, ang ganda. Okay. So, let's see. Ano, ibababa ng ating card para doon sa trono na yan. Na pinag-aagawan yung dalawa na talaga namang hindi naman para sa kanya. Is pinipilit niyang kanya. Okay, so, dahil nga sa pakikipaglaban mo na yan, so pinakikita dito na ikaw ang nanalo. Kasi talaga dito is gusto mo ng magandang hinaharap, no? Na magkaroon ng kaliwanagan ng lahat. No? Talagang andito yung para magkaroon ka ng magandang simulain, no? Na gusto rin, na kumbaga yun yung mission na binigay sa'yo ni God. Okay? Okay. Throat chakra. Di ba parang akin to? Okay, so yung throat chakra mo dito is tinry nilang i-block. No, para hindi ka makapagsalita, ng mga magaganda na makakapagbigay ng comfort, makakapag-enlighten din sa mga nakakasalamuha mo. They tried to block it. Pero, again, access denied. So, hindi nila niya napagtagumpayan. No, hindi. Sabi ko nga sa'yo, kahit anong attempt ang gawin nila, hindi sila magtatagumpay. No, kasi kailangan mo yang i-voice out. Kailangan malaman to ng karamihan. No, hindi lang ng iilan, kundi ng karamihan.
Globally nga eh. Kung tutuusin, kailangan global ang makaalam kung ano man yung mga nais iparating ni God sa inyong lahat o sa karamihan. No? Ay, may fun. Okay, patience again. Pagpasensyahan mo na lang, habaan mo na lang ang iyong PC kasi andyan naman si God to judge them. No? So, let go, let God po tayo dyan. Let go, let God. Okay. So, forgive them. Forgive mo na lang yon, no, yung humahablot sa'yo, yung sumisira ng karir mo, yung umaagaw ng karir mo, o yung umaaraw ng pwesto mo, o umaagaw ng kapangyarihan mo, umaagaw ng kakayanan mo. Patawarin mo na lang siya. No? So, after mo magpatawad, syempre, alam na at alam ni God yan kung ano yung mga the moves nitong person mo. So, let go, let God. No? Hayaan mo siya ang kumilos for you. No? So, ang gawin mo doon, sa trono mo, sit back and relax. Take a cup of coffee. Diba? Ganon. So, yung spiritual gifts and abilities mo dito ang tinatarget niya rin, no, na talagang kailangan makuha ko to, kailangan mapasa akin to, kailangan mas malakas ako, kailangan mas makapangyarihan ako. No, kasi pag nahigop niya yung spiritual gifts and abilities mo and yung kanya ay meron na siya, ay talagang mag-explode sa lakas. No, talagang napakalakas. No, talagang dito akala nyo nasa pelikula lang 'yon, na parang pagka nag-combine yung na-combine, or hindi na-combine, pwede niyang i-shift to same na kapangyarihan na meron siya, yung mahihigop niya sa'yo. No? Pero mas powerful yung manggagaling sa'yo. Yun nga lang, iaano niya yun as masama. No? Pero pagka yun, nasa kanya na, talaga namang mas malakas siya. Kaya gigil na gigil to. Okay? So, this is my pinakamamahal na salita. Let go, let God. No? So, dito sa spiritual gifts and abilities na to, is talagang hindi niya mapagtatagumpayan yan. And alam ni God yan, na talagang gigil na gigil yan na kunin yan sa'yo. Pero hindi niya papayagan yan. No? Hindi niya papayagan yan. No? Kaya let go, let God. Lahat. No? Since nakikita nyo, ang pwesto ng card, nasa kalagitnaan siya. So, kailangan talaga lahat nitong nabasa natin, no? Lahat nitong nabasa natin na merong mga talagang attempt na talagang sirain ka, i-let go, let God mo lang yan. Okay? Kung kumahol, wagas. Okay. So, here is psychic attack. So, malamang sa malamang, itong mga nakaraan is talagang nakakaramdam ka ng pananakit ng ulo, slight na hilo, yung mga ganyan, ano. Kaya, kumbaga, andun yung akala mo, parang baka mainit, baka high blood na ako, hindi. No, so meron kang psychic attack. No, iyan din, isa rin yan kung bakit niya kinukuha yung trono mo, kasi alam niya na yung psychic abilities mo dito, yung intuition mo dito, yung vibration mo dito is talagang grabe, ang lakas na. Talagang parang alam mo yun, yung mga predictions mo, yung mga binibitawan mo salita, lahat totoo, lahat nagkakatotoo. No? So yan yung isa sa mga fears niya sa'yo. No, na isa sa pinagseselosan niya kasi siya wala. No, wala na siya niyan, no, kasi yaan, kumbaga andun yung tinest siya ni God, no, nabigyan siya ng ganyang kakayanan, no, tinest siya ni God pero ginamit niya sa kaliwa, no, hindi niya napagtagumpayan yung mga test. Okay, so imbis na i-embrace niya yung gifts and abilities na binigay sa kanya na maganda, na sana ay nakakatulong siya, no, pero ginawa niyang sakim kasi to no, sarili niya lang iniisip niya, gusto niya lang siya lang nakaangat sa buhay, gusto niya siya lang yung tinitingala, gusto niya siya lang yung asenso, siya lang yung mabango sa tao, no, ganun. Pero umiikot nga ang mundo, mga darling. The more na lumalapit ka kay God, the more na nakakaroon ka ng
yung kapayapaan, anong tawag doon, yung parang kagaanan ng loob. Yun yung pinaka-importante, magaan ang loob mo. Yung parang gustong-gusto mong magising kinabukasan kasi meron na naman bagong buhay o bagong simula ang gagawin mo hanggang sa matapos ang araw na punong-puno ng anong tawag doon, kabuluhan yung nagawa mo sa buong araw, na nakatulong ka, nakapagpagaling ka, nakapag-share ka ng mga testimonies mo, yung mga ganyan. So, yan yung isa sa maganda, no? So, isa rin sa pinagseselosan niya din is yung nagkaroon ka ng power upgrade, no? Sinabi ko na rin yung sa mga ibang uploads ko na yun nga na after the ritual, after the test na binigay sa'yo ni God, na talaga nabaklas mo, napalampasan mo yung pagiging stuck, no? Parang na-isolate ka nung time na yon, is binigyan ka ng power upgrade agad ni God, no? Para talagang this time, yung mga naranasan mo nitong kahuli-hulihan ay hindi na muli mangyayari sa'yo. Kasi mas pinalakas ka niya ngayon. No? Parang itong mga ito, iniisip pa lang nila, pinagpaplanuhan pa lang nila kung ano gagawin sila, hindi maganda. No? Parang agad, parang alam mo yung kung may bumbilya yun, isang ping! Parang na yan, anong tawag doon? Binabaril agad o parang pumuputok agad yung bumbilya niya para wala nang ideas na papasok kung paano kanila ulit mamanipulahin, paano ulit black magic ang gagawin, paano bang candle works ang gagawin, no? Paano bang palipad hangin ang gagawin ko dito para tamaan tong taong to. Wala na yun, no? Sabi ko nga sa inyo, pinaplano pa lang nila, balik na agad sa kanila, balik agad dun sa pinanggalingan, hindi na makakarating sa iyo yun. Okay. No, see? Greedy siya eh. Sakim to eh. Sakim to taong to. Wala siyang inintindi ko sa sarili niya. Ang pangit. No? Kaya kailangan, kayo? Ayan. Kaya kailangan aware kayo. Kasi alam nyo, kung di kayo magiging aware, lalamunin kayo ng buo niyan. No, kung hindi kayo marunong makipaglaban, hindi kayo maging matapang, hindi kayo maging palaban, lalamunin kayo niyan. Dahil may sa ahas yan, dahil may sa dragon yan, may sa monster yan. No, kaya kailangan dito, observant kayo, malakas na malakas tong psychic ability mo. No, kailangan i-maintain mo yan. Pero, kumbaga, yung psychic ability mo na yan is talaga namang nagkaroon ng upgrade, is talagang never ka na para magpasa ilalim dyan. No, hindi. Babaliktad lang yan. Okay? Parang titingin ko yung isang card ang medyo bongga. Hindi ko na masyado nagagamit din sa upload. Yung isa kong card na yun, yung may eyes. Okay. Now, ang galing, di ba? Yung may eyes ang lagi ko. Last word ko is now, expressive eyes. Okay. So, through this, meron ka din healing talent or ability na through your eyes, no? The way na, halimbawa, is nagkaroon ka ng isang pasyente na talaga, parang duda ka, no? Alam mo na kagad yan eh. Kasi once makita mo ang tao, alam mo na kung may karga o wala. Makikita mo kagad sa aura niya yan. Even online, no? Malalaman mo na kung may karga yan o wala. Ramdam mo agad yan, parang may kakabog agad sa dibdib mo na, ay, putek, may may karga to. Ay, nako, may to. Alam mo kagad yan, no? Especially pagka healer ka, alam mo agad kung may bitbit o wala ang tao. So, hindi ka malilin lang nito, no? Pero kung continuously is ginagawa niya na gumagawa pa rin siya ng kwento, sige lang, pakinggan mo lang, no? Pero alam mo, magkaroon na kayo ng eye to eye contact nito, bibigay to. Meron kang ganong kakayanan, collective, no? Na habang tinititigan mo siya, habang nag-uusap kayo at tinititigan mo siya, wala ka malang sinasambit na kahit na anong orasyon, pero meron kasing kakayanan yung mata mo na magpasabi ng totoo dito sa mga taong to. Okay? Okay, so malapit-lapit na pumalobat ang aking cellphone. Okay, so sana umabot po. Pagka po to, alam nyo na. Okay, so let's see.
So, we have the last card. Okay, so hard work. No? So, kailangan ano lang talaga, wag kang tumigil. No? Hindi porke meron ka ng ganitong power upgrade, no? And you have the strongest, powerful, psychic abilities, no? Intuition is talagang malakas din, ano? Is hindi mo na kailangang, alam mo yon, i-push yung iba pa, no? Kasi marami ka pang may explore, marami ka pang may encounter na iba't iba ang kaso pagdating sa healing. Marami yan, marami pang darating, no? So kailangan dito is mag-explore ka na mag-explore, no? Or humingi ka ng guidance, no, sa taas, no, sa the most high, and hayaan mo si God ang mag-assign doon sa mga guides mo dito sa lupa, no, kung sino yung mga nanditong angel mo, ancestors mo, na ituro sa iyo kung ano yung mga dapat mo pang matutunan, no? Explore mo yan, mag-isip ka na mag-isip, huwag kang tumigil mag-isip, no, kung paano mo kukontrahin yung mga iyan, especially through rituals, no? Kasi ako, nung nag-start pa lang ako about rituals is talagang masasabi kong hindi naman po sa nagbubuhat ako ng bangko, ano, pero talagang yung first na nagkaroon ako ng ritual is about gayuma, no? Gayuma nga ba yun? Oo, gayuma, no? So it's about gayuma na talagang hindi man ganun kadali ang process kasi talagang lumalaban at talagang mahirap, lalo na kung LDR, ibig sabihin yung lalaki ay nasa Pinas at ang babae nasa US or nasa ibang bansa, ganyan, Dubai, ganyan. Mahirap po talagang kasi hindi mo maisasagawa yung nais mo kasi andito yung partner sa ibang bansa. Mas maganda po kasi na nagtitreat ka ng gayuma, yung magkasama kayo, no, na nagdolo ko lang si Mr., nagdolo ko lang si Mrs. Ang daling hilutin po nun, ang dali pong gamutin nun. Pero pag kayong long distance, no, is medyo mahirap po, no, lalo na po kung yung isa, yung gumawa ng gayuma is laging kasama nito. So, laki po ng pasasalamat ko kay God nun kasi medyo natagalan man is naging successful naman. Hanggang sa, yun na po, no, na kung nagawa ko siya in 2 months, pero the next time po is parang ilang days lang, then yung iba naman is ilang weeks lang, ganun is kumbaga, pinagbigyan po ako ni God, no? Kasi sa totoo naman po yung sinasabi din ng karamihan na healers na ang rituals po and baklasan is depende po yan sa kagustuhan ng Ama, ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, no? Hindi po lahat na isi-serve kung ano yung gusto po ng pasyente, no? Depende po yan. Kung meron pong nakikitang lamat or merong mapagkakamali kahit konti, is hindi po yan pagbibigyan, no? So kailangan po munang i-process with the help of your healers, no, para pagka nakita na po ni God na parang nahilot na rin kayo ng healer nyo, is doon na yung time. Kaya minsan po nagkakaroon ng long process pagdating sa gamutan. Kasi po, depende po yan sa humahawak sa inyo na healer kung nagagamot nyo po unti-unti yung mga pasyente nyo. No? Ganun po yun. That's my experience po. Ganun po yung naranasan ko noon. Kumbaga, sa dami ko pong naanuhan na, especially po sa baklasan, is hindi po lahat na pagbibigyan agad-agad, no? So doon po kasi matitest ni God kung hanggang saan yung faith ng pasyente kay God, hanggang saan siya maniniwala na kaya siyang pagalingin ni God, no? Yan po yun. Kaya napagtatanggol ko. Meron po akong hinawakan na may ritual, no? Almost ilang months po yun, na kung tutuusin, it's a lifetime, no? Pero awa ng Diyos po, dahil din sa pananalig nitong pasyente ko na talagang grabe po yung faith niya. Awa ng Diyos po, magaling na po siya ngayon. Ganun lang po, tulungan po dapat. Huwag niyo po asa lahat sa healer, no? Kasi kahit po gaano kalakas ni healer kay God, pero yung pasyente po is wala, na umasa na lang po sa kakayanan ng healer at walwal ka pa rin, no? Para hindi mo rin naman iniintindi yung ginawa sa'yo ng healer, hindi ka naman lumalapit kay God, no, para pasasalamat o pagsisisi sa mga nagawa mong mga nakaraan. Wala din pong sense yun, no? So kailangan po dito, once na nagpagamot po kayo sa mga healer,
Kailangan mas strong po yung connection nyo. Hindi po yung inasa nyo na po lahat sa healer. Okay? Okay, so we have the victim. So, ito is pa-victim po to, no? And talagang inaabuso ka nito. Abusado tong taong to. Tong talagang umaagaw ng trono niya. Abusado sa buhay. Ang gusto nito, gulo. Gusto nito, away. Okay? And at the same time, talagang gusto niya talaga kung anong meron ka, no? Feeling niya kasi is talagang mas wiser siya sa'yo, na mas may karapatan siya diyang umupo sa'yo, mas may karapatan siyang mag-command, na magkaroon ng authority to alam mo yun, yung pakilusin or utusan yung mga tao, no? It's all about also inheritance, na parang sinasabi dyan na hindi yan para sa'yo, para sa akin yan. Ganon. Pero hindi ka papayag dito, no? Kasi masyado na siyang naging sakim, no? Marami na siyang ginawa sa'yo, hindi lang patungkol sa pera, no? Hindi lang financial, kundi physical, mental, emotional, and mental, no? So, pinackage ka niya dito. Kaya, kumbaga, si God, kaya nga, maganda talaga is i-let go, let God mo yan, ano? Kasi, itong yaman na merong ibibigay sa'yo ni God, itong abundance, prosperity, no? Na ibibigay sa'yo ni God, is hindi niya pwedeng agawin to. Kasi, ito is para sa'yo talaga. At nagustuhan to ni God. Okay? Kaya, intay-intay ka lang dito, ha? Huwag mong madaliin, okay? Pero for sure, some of you, collective, is talagang nararanasan na yan. Okay, so dito is pinapakita talaga na you're under spiritual attack, no? Na through prayers, no? Latin words, malamang, and even rituals is ginagawa ka dito. Merong skull dito, no? So, dito is tinitirikan kanila ng kandila sa skull or even sa sementeryo. Doon nila ginagawa ang ritual sa gabi. Okay? Sa gabi. Okay? So, next is okay, children. And, okay, so sa nakikita ko dito, no, is some of your collective, no, na nagbubuntis ngayon, no, or merong I mean, yun, may pinagbubuntis, no, is ito is tungkol po to sa pinagbubuntis na hindi nanganak, kapapanganak lang o ganito ganyan. So this is sinasabi na isa rin to na parang way, no, para isa rin to para parang kaya kinukuha niya yung trono mo, no, kasi ayaw niya na mapasa mo to sa mga anak mo. Or kasi sa kanya, no, parang walang chance, no, pero ikaw kasi is parang ngayon pa lang nakikitaan mo na ang mga anak mo may kakayanan din, no. So you're parang sayo kumuha, no, sayo kumuha ng pamana, I mean inheritance, yung spiritual inheritance meron na agad na nakikitaan mo dito sa alam mo na kung sino sa anak mo ang meron, no, alam mo na kung sino, no. So dito isa yan sa ikinakatakot niya, na kung bakit gustong-gusto niyang umalis diyan sa gustong-gusto niyang umalis ka diyan sa trono mo, no. Ayaw niya na meron actually hindi lang yun, parang may nakikita ako or may nasisense ako na parang sasabayan ka ng isa sa anak mo sa mission mo. Not for this, hindi ngayon, hindi pa sa ngayon, pero darating ang time na parang tandem kayo dito, mag-ina o mag-ama, no, na isasagawa to, no. Kaya ganun na lang siya kapursi dito, na kung kulang na lang wasakin niya yung trono mo, no, para hindi mo pakinabangan, no. So dito is pinapakita talaga na kumbaga ikaw ay pinaupo dyan ni God, no, para talaga maging alam mo yun, yung parang peacemaker na rin at the same time, no, na talaga yung mga magkakaaway, pagbabatiin mo, magkakaroon ng magandang buhay, yung mga wala ng pag-asa, bibigyan mo ng pag-asa, yung mga binamala sa buhay, bibigyan mo ng swerte, puro positive, no, parang puro anong tawag doon, bibigyan mo sila ng motivation, or bibigyan mo sila ng parang para ma-inspired sila ba. So, ganun. Parang bibigyan mo rin sila ng mga testimonies na ganito, ganyan, kaya nga ganito, isipin mo na lang si ganito. May mga ganun ka. So, yun yung isa sa mga, ang dami mong mission. Actually, napakarami mong mission dito.
magic. Okay. So, here is, sinasabi dito na parang, alam mo yon, ang gusto niya, ang nangyayari sa'yo ngayon, ang gusto niya is yung, gawin kanyang robot. Yung tipong gusto niya maging sunod-sunuran ka sa kanya, yung magkakandara pa ka sa kanya. Yan yung isa din sa ginagawa niyang ritual ngayon, no? At yan din yung gusto niyang mangyari sa'yo, na parang akala niya, no, na mapagtatanggol niya na pagka sinabi niya, ako uupo dyan. No, akala niya madadala mo siya, madadala ka niya sa ganun, sa mga salitaan na mga ganun na pag sinabi niya, susundin mo. No, 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 no. No, dahil hindi ka papayag. No, so ang ginawa mo doon, nung sinabi niya, siya ang upo dyan, ako upo dyan, umalis ka dyan. Hindi ka umalis. Kaya ginawa niya, hinatak ka niya. No, so ang ginawa mo, hinatak mo din siya. Ganun ang nangyari, no? So dito is parang akala niya siguro dito is mauutos-utusan kanya. Na manginginig ka pagka inutusan kanya. No, hindi ka robot, no? Hindi ka isang hindi susi, no? Di ba may ganun na parang pagka sinusi susunod ganun? Hindi, no? So kailangan dito is talagang kailangan panindigan mo lang kung ano yung mga binigay sa'yo ni God. No? I-embrace mo yan, mahalin mo, alisin mo yung mga doubts, no? Yan. Okay. So, ingin na tayo ng last card. Okay. So, dito is, sinasabi dito na kumbaga, ito is, okay. So, ito is sinasabi dito sa card na to na kumbaga, ikaw ay madalas din na nito. Parang alam mo yun, parang nasa dulo na ng dila. Impostor. Yun. That's the correct word. Term. Impostor. No? Parang ginagaya ka niya. No? Double ganger. Parang ganon. So, parang alam mo yun, copycat, yan, ganyan. Parang ganun yung ginagawa niya sa'yo ngayon. No? Parang isa rin yan sa mga ginagawa niya. Kahit noon, no, inuulit niya lang. Pero this time talaga, kung noon nga hindi sila nagtagumpay, paano na ngayon? No? Oo, ikaw, meron ka rin mga power upgrade. Alam kong siya rin may mga power upgrade. No? Alam ko yan. Halos nagsasabay kayo dito eh. Pero, hindi naman siya para magtagumpay dahil sinabi ko na ito, walang makakatalo sa pinakamakapangyarihan sa lahat na Diyos. No, walang makakatalo dyan. No? Wala. Kung bababa at bababa dito si Jesucristo, ang Diyos Ama, titigan ka lang niyan, ikumpas lang niya ng kamay niyan, lusaw ka eh. Ganon siya kakalakas. No? Isipin mo, gawin niya itong buong mundo ni God, the creator of man and earth. Diba? Gano'n siya kalakas. Ano bang nagawa ng demonyo? Ano ba?